inyong project, individual project. I hope makaya ninyo, no, individual project. So, program mo, and at the same time, you'll provide the documentation of your program. No, okay. Okay, so what is an exception? Maklaro ra ba? Kana maklaro ra? Sa maning ads eh. So an exception is an unwanted or unexpected event which occurs during the execution of the program. So dili malikayan sa usa ka software program nga naging mga unexpected event, and ang pinaka dili pagid nato ganahan nga event katong unexpected event is katong mga mag-error imong program, no, mo crash imong program. So mo na ang mga pinakadili nato ganahan nga mga unwanted or unexpected behavior sa usa ka software or event, shall we say. So it actually occurs sometimes, no, somehow sa imong software. It disrupts the normal flow of the program's instruction. So naay mga hingana nga mga cases. So later you will know nganong mahitabo na siya. When an exemption, ngano di ay. So when an exemption occurs, execution of the program gets terminated. Okay, so more likely mo crash gid siya, dili na mo function imong software, and we avoid that to happen, no, sa labi nag sa ato ang mo develop na tapuhon sa industry of mga multi-million projects, no. So and then eventually mo crash siya, mao pagani pag-deploy mo paggamit, or ang pinaka worst pag ana whenever daghan na siya gidil nga customer or a user, no. So ato na gina-avoid, dapat, no, dapat dili na siya mahitabo. Luckily we have Java. So with Java, so na siya feature nga kaya i-handle tong mga unwanted or unexpected event. So with the help of kung ano anang Java features, no, when we develop a software na using Java, so ma-handle to niya ng mga unexpected event, katong mga before error happen, before crashes happen. So ma-avoid na to nato, mahatagan na nato remedy. Okay, so with the help of the following features katong pag-handle sa exceptions. So later, no, we will discuss why does an exception occur. So ngano mo occur man pod ang exemption. I will paste the link here sa chat, no, para maka-follow mo. Paste lang ako ang link. So why does an exemption occur? An exemption occur due to several reasons. So may mga cases, no, like imong network connection, no, na problems sa imong network connection, bad input provided by the user. So for example, nawag kalit ang internet, no, para tong sa network connection problem, nawag kalit ang internet. So unsa man pag-handle sa imong program, is it right nga i-shutdown na lang nimo imong program, and then naay customer ato or user nga nag-transact ato, and those customers are very valuable sa inyong business, no, sa usa ka business entity. So as much as possible ato to siyang mahatagan og remedy, no, ato to siyang ma-handle nga exception. So other things pod nga nang occur exceptions are kung ano kaning bad input provided by the user. For example, ikaw nag-program ka, di ba iset na to ang mga parameters, like ato ang mga variables, unsa man dapat nga mga variables ang mo cater sa mga numbers, usahay man good. For example, mangayo ta sa user og iyahang age. So ang ato ang i-determine ato ang i-define daan ana nga variable nato is more likely integer gid, no, di ba? Tama ba nonan? Kung papangayoon kag age sa user, sa imong user sa imong software program ba, unsa man nimo pag-define? Integer gid imong variable, no? So more likely nga na gyud atong buhaton, but naay mga cases nga kung ano maglahi ang liko sa ato ang mga users. What if masipyat sila, mo type sila og A, mo type sila sa ilahang name. So let's say elderly na ang elderly na ang user, no,
nag-attempt siya dito sa imuhang software og interact, and then naka-type siya og wrong case, instead nga number iyahang tuplokon pero letter iyang natuplok kay nangayo mag-age. So basically sipyat na lang siya, no? Di ba sa ato ang experience sa C, pag mo input ta, expect define na to as integer dan, and then mo input ta og letter, di ba more likely mag-error din siya, di ba? So hingana, no, kanang mga bad input provided by the user. So unsa pa kanang mga cases sa arithmetic, no, kanang mga arithmetic operations such as kuan kanang i-divide nimo by 0, no, mga hingana, no? Di ba mag-error siya pag divided by 0? Tama ba nunan? So ingana nga mga cases, no, so dapat ma-handle na siya sa imuhang software somehow. So opening a non-existing file in your program. So for example, naay usa ka variable nimo nga nag-target sa usa ka file, and that particular file is ni crash or nawala, na erase, na remove sa imuhang directory. So unsa may mahitabo sa imong software ana, no? Mag-error na dayon siya. So and maabot pa gid ang instances nga mo crash pa gid, no? So okay. Balik na sa akong slide presentation. Additional, no, error happen all the time in the software world. So believe me, no, believe in my presentation. Error happens all the time, no. You may say that not all the time, but sometimes, no, error happens. So it might be an invalid user input or external system that is not that is not responding, or it's a simple programming error. And a simple programming error on a big system. Please open up your video para makita ko kung nagtanaw bagid mo or namoy basin namoy gibuhat lain, ha. Pasumangi lang mo. So sir, naglakaw pa ko, sir. Gikan ko sa eskwelahan, sir. Nagatod sa module sa manghod, sir. Sige lang. Okay, so error occurs at runtime, and the application needs to handle them. So lahi ang runtime sa compile time. Kabalo na ba mo, anak? Any idea? So a compilation time happens when we generate our software, when we make our software, when we turn our program into a valuable system, a valuable software, a copy of software. So that's during the compile time. But when we say runtime, it is our software that actually running at the moment, no? Nag-run na gid siya actually. And once nag-running na ang software, there is someone, 2 or more users nga nag-interact adto. Okay? So hingana ang difference sa runtime ug compile time. So during runtime, ingon diri ang error occurs. Okay, keep that in mind, that error occurs at runtime, not during compile time. During at runtime. O somehow nagya po error sa compile time, like sipyat ang ato ang wala ta nakaput og mga closing braces, no, may ana nga mga basic errors, no. Na errors also occurs at runtime, and application needs to handle them. So hatagan na tog feature, no, hatagan na tog feature ang ato ang application, dili lang kay mo provide siya og information, mo process siya sa information, mo receive siyang input, and then i-process to nga data, and then mo provide siya output. So dili lang hingana ka minimal ang features sa atong application, kundi dungagan na to siya feature nga kaya niya i-handle tong exception, no, katong mga unwanted events. So later you will see how to handle that exemption, how you will provide that feature to your specific application. Okay? And whenever you do so, unsa may advantage, ma-handle na dayon niya ang mga error. Okay? Dako siya advantage pag magamit ka itong feature. A feature that handles error. So Java provides, well, luckily we have Java. So the advantage, no, kay natay kanang gitawag Java. So Java provides a powerful mechanism which allows you to handle exceptional event
where it occurred or in one of the higher methods in call stack. Oh, ayaw mo ka ba bother aning term nga call stack? Let's just say nga mag-add ko kuan diri ha. Ang call stack man god, for example, we have int x is equals to 10. So ang call stack is just sequence of function. So for example, we have function catch, no? We have function catch. So for example, catch x is equals to 10. So for example, we have a many function catch. So these are functions catch, no? And bisan asa ni nila, no, either of them nga makaya niya i-handle ang situation, mumit sa expectation. So based sa atong value dinhi pag may kag call stack man god, sequence of your functions, no? And based ani nga call stack natay mga catch nga methods, and either of them, no, nakakaya i-handle ang 10. X is equals to 10. Is it x is equals to 11? So dili ni siya, no, dili siya specific for that. So dili niya i-perform. So is it x is equals to 12? Is it x is equals to, ato mo ni siyang 10 dayon, okay? So yung ana, so with this particular call stack, no, naay usa ka catch nga specific for that particular value nga 10. So makaya niya i-handle. Okay, dito siya mumit. So yung ana ang call stack. So mo ni ang ma-provide usa ni siya ka mechanism nga gi-provide sa Java, no, para ma-handle na to ang mga exemption. So okay, it may occur in one of the higher methods in call stack. So it depends, no, asa siya mo link. So let's say mo na tong 12, mo na to ning 12 ning x. So therefore diri siya mo meet, diri siya mo fall sa call stack. This is a call stack and diri siya ni fall nga method. So when we say call stack, it is the ordered list of methods that has been called to get to a specific method. Murag switch case ba, no? Remember mo sa switch case? So asa ni meet, no, iyahang i-switch ang value sa x. And then it depends na dayon upon the situation kung asa mo meet ang value sa x. No, is it case 12, case 11, case, yan ang mga yan ang scenario, no? Okay. So exemption class hierarchy. So naay exemption class hierarchy. So unlike sa atong gibuhat dinhi, dapat buhatan to hierarchy from 11, 12. So we will make this 13 and 14. So there's a particular hierarchy, no? Hierarchy sa usa ka call stack. Okay? So the natay gitawag part sa exemption, kaning gitawag number format exemption. Unsa may purpose ani? The exemption class identify the kind of error that occurred in number format example. For example, gets thrown when a string had a wrong format and would be converted into the number. Okay? Unsa may pasabot ana? So for example, you're expecting a user mag-ask ka sa iyaha og name. Okay? Mag-ask ka sa iyaha og name. The user was expecting the system was expecting a name, and then along the way imuhang gi-provide sa user is a combination of numbers. So for example, mo ni ang name. So for example, mo ni ang gi-provide nga name. So with the help of number exemption format, ma-detect to sa Java program. Okay, later, no, ato na siyang hatag kog example. So with the help of this number exemption format, dito siya mo-meet. Para atong gibuhat na to ani ba? Is it 12? So diri man siya ni meet sa ni satisfy sa condition. So kani nga method ang iyang i-perform. So just like sa number exemption format,
Actually daghay exemption no, dili lang kay number exemption format natay character exemption format, daghan na siya. So usa ni siya kaning number exemption format. So based aning event, ang gi-expect niya is string pero ang gi-input niya is number. So diri na siya mo fall sa number exemption format. So pareha ni 12 ang x. So ang x is dili 11, dili 13, dili 14. So diri siya mo fall sa 12. Ilang later no makita kong example. Ano na example diri oh. So for this example, number exception format. Okay? So natay class exemption 3, exception 3. So public void main string arjs. So i-try nimo na, isulod nimo na sa try catch block. Mag-discuss ta later no og try catch block. So isulod nimo na sa try catch block. Let's try if the arguments is let's try if the argument is prone to error. Okay? Nganong isulod man nimo sa try nga this is the block no of your code. Asa man ang block sa imuhang code ani? Is it this the block of your code or this? So the block of your code pertains to these lines, no? Int, num, in, parse, in, so many. So once a program, once a line of code, a particular line of code is prone to error, so isulod nimo siya sa try block. So yan, later i-discuss po na ko ng try no. So with this example, num, in, parse, int nya xyz. So base iyang gi-input xyz pero ingon ka diri nga in parse in. Ma-parse ba ang xyz into number? When we say parse int, is it's a function of what? Library no, part siya sa library sa imuhang Java object nga i-convert niya ang string into number. Mag-error ba dinhi dili? Kani, makaya ba nato i-convert ni into number xyz? Dili no? Dili na to siya ma-convert kay this is a set of string. No, string dia siya xyz. So xyz. Okay ra niingon ka dinhi og 12. Di ba? So wala siya error once sing ani. Pero ang iya magong gibutang is x, y, and z, which is error na daan siya. Dili nimo ma-assign ang xyz as number padulong sa num nga integer. And then giprint na nimo, dili siya pwede. So asa man dayon siya, nag-error na, nag-crash na imong program. Let's say tungod ani minimal error man siya, pero let's say nga nag-crash na imong program no, nagwa na gid siya, na-corrupt na gid, nihang na gid imong computer tungod ani. So we need to avoid no to crash your program. So mo nang nagamit tag kanang gitawag catch. Okay, whatever error nga mo occur din here sa try, i-catch na niya. And then ang ato ang catch ni-meet pod sa requirement nga ang error diri is number format exemption man. No? You are not expecting no, you are expecting a number format. But nag-error siya based dito. So diri siya mo fall. Number format E. So mo ni ang object, nahimo siyang object. Katong number format exemption katong error nahimo siyang object. So mo ni ang object. Okay? Mo ni ang iyahang data type sa object, number format exemption. So mo ni nitabo. And then pwede din nimo i-print ang object, no? Pwede na to i-print largo. Pwede ta mag-ingon dinhi ang E, no, print E. Or mo ingon lang tag hello world or mo ingon tag number format exemption. Okay? So let's say dungaga na to. Okay? Dungaga na to catch nga block. This is a character format exemption. No? Character
format exception. So based ani, pag error niya dinhiya, asa man mo fall ang statement? Is it dinhiya or there is a first nga catch block? Yes, ikaduha, sir. Sa ikaduha, character format exception man kani number format. I-expect niya nga integer pero ang iyang gipasa is string. Giparse niya and then gipasa niya sa string. Gipasa niya sa int which is mag-error siya. And this is expected niya nga number. Diba? So the error is number format exemption. Dili dapat siya mo fall. So mo ni ang output number format exemption, dili character, no? So dili nimo output. So i-try ninyo na later sa inyong program, no? Mag-execute ta din na aron. So continue ta sa discussion. So at later ato nang balika, no? So when we say try, usa din ning try. So na gyatagan ta na mag-overview, no, nga naday try, no, na pwede pud multiple catches. No, para atong gibuhat na to ba, this is called a call stack kani. This is so called a call stack. So here natay duha ka catch, so this is called call stack kani tanan, try block. So what is try? A try block contains set of statements where an exemption can occur. So a try block is always followed by catch block. So once magbutang kag try, mag-error siya kung wala kay at least one catch block. Okay? Are we clear on that? So I hope klaro to siya, no, nga mag-error siya kung dili ka mag-follow up og catch. So always at least naa lang gyud bisag isa. In our case, duha tong gibutang, pero pwede ra gyud bisag isa lang. Okay? And it must be followed by a catch block ang katong try block. And then ang catch block handles the exception that occurs in associated try block. A try block must be followed by catch block or finally block. So later i-discuss na ko ang finally. So mo na, no, nganong isulod man nimo ang specific line kung ako na lang din ning igawas kani bitaw, guys. Kung ako na lang din ning igawas sa kani ako igawas diya sa try block kana. Unsay mahitabo? Unsa kay mahitabo? O ako na siyang igawas. Kani akong gigawas ang int o sa try. Unsay mahitabo? Do you have any idea? Ang catch ra yang i-try, sir? ang catch Sir, mag-error, sir. Ang print ng iyang tanawon, pero Ang printer ba? ang print basically kung ano ang answer is kung wala error. wala error. Dili nahitabo ang error, error. Nahitabo ang error pero wala niya na handle. Okay? Mo na itubag. Kay pag error niya dinhiya, wala man nimo gisulod sa try. So there is no chances nga mo fall siya sa catch block. Yes. Kumbaga, sir, dili niya sakop ang kanang int number, sir. Yes, dili niya member kay gigawas man nimo sa call stack. This is a call stack kaning try block. And then gigawas man nimo unsa man yung pag-handle sa exemption. Sige, sir. So it means, So, sir, basically, mag-error na daan imong program and wala niya na-handle to nga situation. So, para kabalo man ka nga prone ni siya sa error dinhiya, so imo ni siyang isulod sa try block. No?
imo na siyang isulod sa try. Ngano ganing isulod nato sa try ang kaning specific nga line of codes? Para ma-handle sa coach. Handle niya ang So, Kay prone siya sa error. Oh, para ba niya factor ba? Kay prone siya sa error. Mo nay pinaka acceptable answer. direct nga tubag, no? No, di man ingon nga mao ginay sakto gid kaayo gid kay ang uban di na ninyo consider, but mo ni siya pinaka strike through nga tubag. Okay? Int nga misiko so kay nganong isulod man nimo din kay kabalo man ka ikaw nga programmer, kabalo ka nga kani nga line of code, there is a big chance nga mag-error siya. Okay? Klaro na siya? Okay. So, let's just say nag-scan F ta dinhiya. Okay? So, for example, nag-scan F ta dinhiya. And we are expecting a, so for example, nagkuan pagi ka diriya import unsa ganito sa kuan? Import java.util.scanner dot asterisk, sakto ba? Dot asterisk. Yes. And then, maingon din ta diri nga scanner scn is equals to new scanner. And then, system dot next system dot in, no? Sakto? Nalimot Next na. Next And in. then, mangayo din tag string, no? str. May tag string sa mag-assign tag string. And then katong string str sudlan din nato sa whatever i-type ni user, no? Next line. Di ba? So whatever i-type ni user ato isulod sa str. And then katong i-type ni user ato ring i-parse. Okay? And then pag-run sa atong program, guys, no, nangayo na siya string, and then gi-input sa user is moto ganina xyz, no? So dili nato isulod ni kani bitaw, guys, dili nato isulod ni tanan kani bitaw, di mag-ana pa rin ka diha, isulod pa rin na nimo. Necessary ba isulod ba pa ba nato? pwede Kani nga line of code ba? na dito. No, dili na necessary kay di man ni mag-error. Wala may chance mag-error ni. Ang na chance mag-error is kanilang duha. Yeah. Okay? So ingana siya, guys, no? So klaro na siya. Ako nabantayan, no? Dagay bagsak sa inyo sa midterm exam. Maybe the reason is I believe nga ang reason gid mainly is wa gid mo nag-review sa mga videos nga ako ang gipang-upload sa LMS. Kabalo ba mo nga makita nako kinsa ang review dito, and then nako yung mga videos dito nga as in zero gyud ang review, wala gyud nag-view ato nga video. No, mangingana, so no wonder po di ay nga nung in layo gid kaayo sa average gid ba ang inyong answer, ang inyong kuan overall nga score. So please do review na, no, ang mga videos nga na dito. So next is sumoto no what if during runtime, no, nag-run ang program and then ang user nag-interact, i-type si XYZ, so i-cater niya din niya sa str. And then later on, kabalo ka ngayong program, so iset nimo ang parameter. Okay, kani nga line of code isulod na ako sa try block. Kaya nga naman, it's because its line of codes are prone to error, prone to mistakes. Kabalo kung naay mga unwanted behavior mahitabo din niya. So isulod nimo siya sa try block. Okay? And then str, so mo din to handle na din ang situation. Since ang i-type is XYZ man, so diri siya mo type, no? Diri siya all. It's a number format exemption because he is expecting a number. Kung anong number format exemption man mo fall, it's because ang error is nag-expect siya nga number pero imong gipasa is XYZ, katong string XYZ. Okay? So ang error is number format exemption. Okay. So
Let's proceed. Okay. So, okay, paningot mo guys. So mo ni syntax no, syntax sa try catch. Sa try, sa try. Note, if you think that a certain statement in your program can throw an exemption, so enclose them in a try block and handle that exemption. So if you think nga prone siya sa error or mo throw siya exception, so automatic butangan nimo siya, isulod nimo siya sa try block. Next is a catch block. So a catch block is where you handle the exceptions. Okay? So this block must follow the try block. So a single try block can have several catch blocks associated with it. So you can catch different exemption in different catch blocks. So when an error occurs in a try block, the corresponding catch block that handles a particular exception executes. So for example, if an arithmetic exception occurs in try block, then the statement enclosed in catch block for arithmetic exception executes. So naman tayo ata example, there is so nice syntax no sa catch block. So try and then catch. Okay? So one is a exception type and then the object. So mo tong i pasabot niya. No, tana mo sir, pwede ba namo na himong x? Kaning i? Actually pwede no. Pwede. Naming conventionality nimo. Okay? So basically i ang naandan din hiya during lecture, it's because mapud no sa mga other references imong basihan, mao gid siya i gid lang ginagamit pero dili man siya necessary nga i gyud. So but for naming conventionality e kay siguro it stands for exception. Okay? Mo na ang representation sa exemption nga object. Okay, so nata example diri sa try catch block. So observe sa inyo sa program int num1 num2. Okay, nata variable nga num1 and num2 and represented by an integer. So later na siya num1 is equals to 0 and then num2 na siya num2 is equals to 62 divided by num1. Pwede ba ang value, ang number, i-divide mo sa 0? So basically, this kind of code will get an error. Okay? Will get an error. So, asa kaha siya mo fall na exemption? Sa exemption or sa arithmetic? Namin pa may laing exemption din niyo. Kani. For example, kani. Dili siya ni fall sa kaning gitawag array out of bounds nga exemption. Ato siyang i-blue para klaro. So asa siya mo fall sa arithmetic exemption or sa array index of out of bounds? Unsay output ani nga program? Unsay output? Mag-fall siya, sir, sa counter. Saan sa Miss Carmelotes? Sir, lucky ko, sir. Kung sir, mag-fall siya sa arithmetic exception, sir. Di, ang output akong gipangayon sa output. You should not divide a number You by should not 0. divide by 0. Okay, you should not divide a number by 0. Next line, I'm out of try catch block in Java. So muna yung output, no? Okay? So it does mean nga dito siya ni fall sa block. No, dili siya ni fall ani nga block. Okay? Kay ni-meet siya sa requirement nga ingon kag arithmetic exemption. Okay? Pag mayon kag array index out of bounds, for example, nagbutang kag array din hiya. Okay? Nagbutang kag array in for example unsa man in x. Okay? In for example, x is an array. Okay? And then gi-assign na nimo og for example 2. And then ato na lang isulod largo, no? So for example, dinhiya pod gibutang pug ka ana into and then gi-assign na nimo og duha ka numbers.
No, gi-assign na nimo og duha ka numbers, 9 tulo ka numbers gyud, no? 100, 1001, gitangan pag yun mo 25, no, giimong giupat. So asa kay output ani nga program? So ang output is you should not divide a number by 0, exemption occurred, and then I'm out of kaning duha, no? Kaning duha iyang i-perform. Sakto ba? Kaya nag-error diri ah. So pag error, I mean you guys, pag error gani dinhi is there a chance nga mo proceed pa siya sa line 2? Nag-error naman yung program. So since isulod man nimo siya sa try block, and this is a feature of Java during runtime, pag fall din niya nag-error na. So iambak din niya diri sa catch block. I-throw niya, iyang ilabay didto. May pasabot sa throw. I-throw niya didto. Throwable man nga case. Ilabayay nga case ba nga kinahanglan i-handle mo nang i-throw siya. So gilabay niya dinhi sa catch block. And then later on, kuan na handle na to nga exemption, and then try na to, no, kung mo proceed ba. Okay? Mag-try ta atong i-program. Okay? So nalimot na pug kuan ni o ka-review ani daan ba sa atong mag-try ta. Okay, let's create a file sa ito desktop directory. So we'll create a file and try.java. Try na natin siya i-name as trycatch. Trycatch.java. Yes. Then open na to as so kani. And then class trycatch public static, maklaro lang ko ano code string arjs. So ato i-program ni siya, no, sa int num1 num1 is equals to 0, num2 is equals to 62, num1. Sige, pwede po mo mag-program da inyo ha. Print ln out print line. Okay, so touch block. So try ko no. So, no, RCI arithmetic exemption. Pero wala ni gawas, kabantay mo, wala ni gawas ang hey, no? No, wala ni gawas ang hey, kabantay mo.
ang output niya exemption, arithmetic exemption kani lang, no? Once Yes, sir. ma-detect niya diri nga nag-error din hiya, wala na siya ni proceed din niya, nilargo siya no, githrow niya mo ni gitawag githrow. No, githrow niya ang error, ang exemption. Throw. Githrow niya asa padulong diri sa catch. Okay? So, i-try na to add tong mag-try tag-add another catch katong array index out of bounds E. And then, money output. Okay? So, try na to. So, atong i-recompile. So, still, ang error is asa siya ni fall, ang exemption is arithmetic exemption. So, wala niya gi-consider ni kani nga block. Okay? Kanira iyang gi-consider. So, klaro na siya. But the point here is once mag-error na din ang line, gi-throw na niya. Wala na niya ni gi-consider. Okay? Excuse me, sir. Yes. Sir, wala na mo makita imong decode, sir. Ang nakita ra namo is ang PPT. Ala, mo ba? Wala dito, sir. Sabi na ako gilag ako. Sabi po na ako, lag ako. Space. So, na makita na. Yes sir, yes. Yes, sir. So, kabantay mo, atong ikuha na recompile kay catch. So, ang output is arithmetic exception. So, ang arithmetic exemption ng output. So, this, no, kanira ang output. So, observe na pag error niya din niya, wala niya gi-output ang hey, kabantay mo sa hey. No? Wala siya ni gawas, no? So, nagpasabot na once mag-error na din niya, githrow na ito niya, githrow na niya. Asa man niya githrow? Asa man niya gilabay padulong? Padulong dire sa catch. Kani nga catch, dili kani. Kay wala man limit sa requirement. Ang iyang parameter is array index out of bounds man nga exemption. So, dire nag-error. Okay? And then, paghuman niya catch, try daw nato nga butangan og katong array bitaw nato. So mag-assign tag array. So, for example, like int arr is equals to new. Ana ba mag-assign og array? Sakto ba na? Or pwede na ito ilargo? Sakto ba kahalin eh? Try na to be. Oh, so dili siya pwede. Dili siya pwede nga naman. Paano ka nag-create o bug parent? New int? Ana ba? Dili man. Array gyapon ang kailang sir, nor na to example sa akong gihit. Okay, may loading Eclipse. Ay sa ha. Nalimot na magkukuha ni initialize array integer in Java. Okay. So, okay. New int. So, lagi ito, new int 2. And then, mingon ka diri og ana. Yes, sir. May cargo storage.
So, ay sa napamugod gitsatan, sorry. Okay, so inganaon daw. So try na to ha kung mag-error ba. So wala siya nag-error no. So pag maingon ka diri later, no, kani maghayang gi-perform so giata diri karon nga part sa statement. And then maingon ka dinhi nga ARR is equals to unsa man nato pag assign of value. Maingon ka for example 91, 22 for example ingana. Try na to kung mag-error ba. Catch illegal start of type. So dili siya pwede maging ani. Saka man na to Tag 0. Ang 0, nga array nga 0 is 12. And then ang array nga part index 1 is equal sa for example 900. And then ingon din tag array nga 2 is equals to 92. And then array niabot pa tag 3. Try na to kung mag-index out of bounds pa siya. Sir, ano nasa sunod sa catch ang imong pag-declare sa array, sir? Pwede naman, dili man na mag-error. Sige, sir, sige, sir. Basta kay dili lang ka pwede nga gamiton nimo ang variable before sa imong declaration. Okay, sige, sir. Okay naman na siya. So try na to. Okay, so Java in main. So array index now mo ni yang wala ma-handle nga exemption. So dapat atong buhaton diri para ma-handle na po ning exemption. So kay di naman niya i-consider. So dapat mag-try na punta dinhi. Okay? Mag-try na punta dinhi, try and then i-catch na to. Okay? Catch ang exception. Okay? So dapat mo output siya og kani. This is part 1. Kani, this is part 2. Okay? So try na to. So try catch. O nga naman. E is already defined in okay, nanay E daan din niya. So dapat lahi na po ni X na po ni. Okay? X na po ni siya. Try na to. Okay. Mag-multiple na mangod ang E sa single block. So, okay no? So, ni output siya, arithmetic exception, and then exemption siya. So, what we are doing now is, nanatay gitawag nested try-catch. Okay? So, this is a nested try-catch. Okay. So ang kaya ra i-handle ani nga part is kaning part ani niya diri sa babaw kani. Pero when it comes to sulod na sa catch, kinahanglan na po ka mag-try catch kung prone na sa error, di ba? These are prone sa error. Okay? So for example, nag-loop pagi ka diri while nag-loop ka dinhi in I is equals to 5. So while I hope kasabot mo sa koda, while I is what? Greater than 0, and then I minus, and then mingon din ta dinhi ang ARR what? ARR 0 na lang, I is equal to 0, I is lesser than 5, I plus, and then mingon ka dinhi ang I, assignan din nimo value nga 90 plus I. So for example, okay? So basically, 5 times siya mag-error until index 5, index 4. So sudlan niya value nga 90 plus 4. So 94 ang value sa index 4, which is walay index 4 kay tama na siya index 0, 1, and 2. Okay? And 3. So 0, 1, and 3. So dili na masudlan. Okay? So try na to. So recode. Okay? So na-handle gyapon to niya nga exception. Okay? Kung dili nimo butangan og try catch unsay mahitabo. So let's say ato ni siyang i-comment. So please review this video ha.
Kung namoy quick question, pwede rin ninyo i-ask na yun. So what if dili na to butangan? Sa tanaw na to ha, magbutang ta din niya og print as system dot out dot print line kasi may tabo kung continue ba ang program. Though nag-error na siya din niya, mo continue ba ang program? Kay once gani mo continue ang program, mo print siya og hello world. So let's see about that. Okay? So and then compile. Okay, so walay nigawas nga hello world. So imagine no, nag-crash na imuhang program. After nahitabo to siya nga event, na nag-error na siya dinhi nga part, error man ni dinhi error at the what? At the I think third loop. Nag-error na siya sa third loop kay di man pwede assignan og value ang index nga nothing. Ang index nga wala mag-exist. So remember ang index nga nag-exist is from 0, 1 and 2 lang. So there is no case nga ning kag 3. Okay? This is plus di ay sayo. Okay? So walay index. So run na to true. So dili pwede nga dapat ning ana nag-error na imong program no. Pag error niya dinhi wala na dayon niya gi-print ang hello world na pasabot, wala na ni continue ang inyuhang program. Ang imuhang exe file ni crash na siya, ni undang na siya run. So dapat ma-handle gihapon to niya nga case. Mo nang it's very important gid kayo ang try catch no. Mo nang mag-ingon gid ka dinhi nga try. So try na to no, i-catch na to ang error. Pag once ma-catch na nato siya, ato gihapon i-print after aning nga line ang hello world. So let's see the difference. Okay? So butang na to nga program dinha and then i-catch na to. Unsa gani error niya? Array index out of bounds, di ba? So this is X and then i-print na to ni. So let's see no. Okay, print na to. Aw na to ha. So nigawas gihapon ang hello world. So it means nga na-handle to niya nga exemption. Wala na hitabo sa imong program nga ni crash siya. Is it clear? So please observe the code thoroughly. Tan-awan ninyo karon, tutuki. Kung na may question, pasabton ta mo sa code or even dili lang sa try catch mo mangutana sa logic sa program, pwede mo mag-ask. Tagat among time no just think about it. Excuse me, sir. I-try daw kanang sa array declaration gaini mo, sir. Kani? I-try daw nag 5 ang index na, sir. Sige, try na tog 5 ha. Mo output, the question is, what if i5 na to? Mag-error pa ba? Mo gawas pa ba ni kani? Dili na siguro, sir, no, dili naman siya. Yes, dili na mo gawas kay ngano. Sakto naman. Dili man siya array index of out of bounds. Wala may error mahitabo kay sakto man ang indices tanan. Nagi-fill in niya. So let's see. Di ba? Ni gawas lagi gihapon no. Ay sa nga naman. I think kadaghan siya nag-loop. So this is int I plus plus 90 plus I when I is 0 I plus plus ato daw ning i10 basing na missing lang gyapon tawguan kasi nag-error gyapon siya di ba
Nag-start maguta sa 1. So wala na yan nasudlan ang index 0. So if ato ni siyang i-transfer sa ubos, try na to, and then mag-start 5 gihapon ta. Okay, kay kani kapila man nga times mag-loop from 0 to 4. Di ba? From 0 to 4, so 5 times. So ang atong loop po dinhi atong indices pila tanan? 5 no? 5 ba sakto? 6 indices. Okay, from 0 to 5 naman eh. So 0 6 to na 4, sir. 0 to 5. Kay 5 man itong i-assign diri. 0 to 5. 0 to 4, sakto. Nalimot na mga ano eh. So 5 atong i-assign diri. So from 0 to 4. So natay 0, 1, 2, 3, 4 nga mga indices. Okay, try na to. Kung error ba siya. So wala, no? Wala. Ang problem magud ganina is nag-una tag I++ before ta nag-execute. Okay? So yan na ang problem. Okay? So wala na nag-error no, but kung ato ni siyang i-4, so there are 4 lang ka kuan. Okay? So nag-error na tong program. So gi-catch ra gihapon niya ang error. So mo na difference no, basta naay try catch block mo continue imong program up until line number 19. So nagpasabot wala ni crash program. Imong software wala ni crash. Still bisag sayop ang gi-input sa imuhang elderly nga user, nag-input gipangayuan siya age, nag-input gihapon siya string. So ni-run na gihapon ang program, which is ni output pinuon siya nga unsa may dapat output sa program. Mingon siya number format exemption sa elderly nga user. Mingon siya dili. Mingon siya number format exemption. Dili no, kay di man kasabot ang elderly users nimo ana. Di mo kasabot ang user sa imong software application na mo output kag number format exemption. Moingon gyud ka nga please input an age. So mo ni sakto nga imong output sa system .out.println. Di ka moingon og kuan number array index out of bounds kanang mga non-IT people makabasaan na di kasabot. So mo ni di ba? So pasabton pud nimo nga please input an age. You cannot divide a number by 0. So mayon ka ana no? Dinhi So klaro ba? Nagkasinabot ra ba ta ninyo tana? So sa ako ang sa sorry na lang kita tong mga last niagi giday nako nga mga section na di ko sayop na discuss ato. Ningon ko nga dili pwede ang kanang dili pwede ang nested nga try catch pero pwede giday siya, okay? Nya akong gingon dito, dili ningon di ko nga pwede pero not necessary. Pero based ani nga case necessary giday gihapon. No, kanang mag nested loop. But ang disadvantage man gud pag mag nested try catch ka is mag-redundant. Asa may redundant ani niya? Nag-redundant na ang catch no. Kani nga catch array index na exception array index. No? Array index out of bounds mo ni ang problem. So unsa na to ma-solve ni nga case? So let's see about the finally. No, natay finally. Napuday tay ka nagitawag generic catch block. So how to do a generic catch block? So tanaw to sa tong program. So dinhi So So ato sa ning i-remove. Observe dinhi natay double catch. Actually pwede naman nimo i-single catch. Mo ning gitawag nga exception. Mo ni general term for all exception. Instead kani bitong i-specify pa nimo kani number format exemption, kani array index out of bounds, kani character format is you are very specific pero pwede nimo siya i-generalize no, mogamit lang kag keyword nga exemption. Kay observe kung mas mubo ang imuhang code, mas maayo. Okay? Nag-error. So mo lang po'y problem kay dili nimo ma-determine unsa to nga exemption. So mas mubo na imong code no, isa ra ka catch no.
So mo na general term for all exemption kay bali nag-error din hiya nga unsa man nga error diri, di ba? Unsa to? Arithmetic exemption ang error. So na-handle gihapon niya dinhi kaya niya i-handle. Kay general term man ni for all exemption. Klaro? Kadaghan ba nag-chat ani sa man eh? Oy, oy. Okay, so klaro ba to? Yes, sir. Okay, ang point magud dito is gi-insist na ako sa mga students nga kuan siya nga dili necessary but pwede siya ang point na ako ningon ko nga pwede gihapon pero dili necessary, but sa ato sa kadto nga case necessary gid gihapon in some ways, no, nagay mga chances nga magamit gid nimo ang nested nga try catch. Okay, so with the help, another thing is kaning general term for exception. So with the help of this, kaya nimo maisa ang imuhang program, no, ang imuhang catch. Okay? Pero ang problem pod kay gi-consider niya nga naa dito tanan, no? Pero less efficient siya kay tanang library sa exemption iya manggi daganan. So much better po tong napoy advantage pag nimo ang specific, no, hingani nimo. Okay? Okay, so usa pa man. So mo to no ang generic catch block. So yan na lang ka. So generic catch block can handle all exception, whether it is area index out of bounds, arithmetic, null pointer. So for example, na kayo sa ka pointer variable nga nagpoint siya og nothing. Okay? Or any type of exception. So this handles all of them. So kaya nimo ma-lessen ang imong program, but the disadvantage is tawgon man niya tanang library. I-check man niya kung naba gihapon dito, so mas inefficient gihapon siya. Though mubuo yung code pero daghan siya library nga gitawag, all exemption nga library. So proceed ta sa last na to nga slide nga tay gitawag finally. So unsa may purpose ani finally? So a catch block is only accepted a catch block is only executed, well indeed it is executed. It is only executed if an exemption is thrown in try block. So what we did here is it only executes kung nakay githrow, no, githrow man nato ning error. Githrow na to sa catch. Wala siya eventually nag-error. So nahitabo ni siya, no, okay ni siya catch block. Mo ni ang pasabot sa catch block, pero ang finally unsa may purpose niya is executed always after the try catch block. Okay? It is always executed after the try catch block if an exemption is thrown or not. So napasabot nga nakay ending statement. No, more sa if else ba? Else if else. So may kang if blah blah blah, else if blah blah blah, and then eventually ning ka sa later parts sa mong code ning ka nga else. Okay? So dinhi natay gitawag finally. Whether mag-throw siya or tagingon dire unsay syntax sa finally, okay, wala siya open and close parentheses. So whether na siya gi-throw nga exemption, whether wala ni perform ning catch kaning duha ka catch, iya gyapon i-perform ang finally. Okay? So hello world. So try na to ni kung i-perform ba gyapon niya. Okay, so naay hello world, no? So gi-perform gihapon niya. Whether
nag-error or wala, for example, wala ka nag-error din hiya, no, ato ning i-remove nga code, and then nag-print ta dire, hey, for example, hey Lisa, hello world. Okay? So, kailan mong Lisa? So, Java, try catch, and then ato i-perform, try catch. So, hey Lisa, hello world. Okay? So, whether wala niya gi-perform ang catch, it always performs the finally. Okay? Okay. So, money purpose lang sa finally, no? So, pwede ka after finally mag-try catch na pud ka dinha ano sa imong program. So, is there a question? Is there any question? Okay, mag-close na ta. Clarification. Question for next topic. Na ba? So, atong next topic is about GUI.out, no? Maghimo na kitag mga GUIs. And then you will what? You will do graphical user interface, no? Maghimo na gid mo as in maka-develop na kitag software, din maghimo na kitag software application nga usable, no? Such as magpwede ta maghimog mga reservation system, no, later for our project. So in the next meeting, I will show you how to apply or use GUI. Maybe I will give a sort of introductory part sa abstract window toolkit, no, para makabalo mo sa mga dapat tawagon ng mga libraries. So mura na tag ni gamit og number include stdio, and we will study about what are the libraries on it, no? Unsay mga libraries nga member ato niya. Okay? Other concerns? Questions? Wala na? Wala naman yata, sir. So, okay na. Okay, so I believe katugon mo tanan. Sige, ayan na lang ang klase. So, thank you sa nag-attend, no? I will take note of your attendance. So, sa mga nag-attendance, so please put your name, surname, family name, first name, given name, middle name, middle initial, and then your section. Okay na? So, bye guys. See you next meeting. So, our next meeting will be on Monday. I hope makamita na guys. So, bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Karon palagi nag-kuan story yung tanan. What happened? Di ka nangatog siguro. Di nakasabot o sila nakasabot sa klase. Sige, out na mo kayo. Mag-attendance ako. Bye. Sige, sir. Bye. Hindi na mo out.